Hi, magandang umaga po. Alam niyo po ba, kaibigan, kapatid, wala po talagang relihiyon. Kung babasahin niyo po ang 1 Corinthians chapter 3, nasasaad doon na kung sino man ang taong magtatayo ng foundation building na yari sa costly materials, in the judgment day, masusunog yung bahay-sambahan or foundation building na gagawin niya at makakaligtas siya. Ngunit, pag nasunog ang bahay na ginawa niya, foundation, mawawalan siya ng gantimpala. And then, makakaligtas siya, ngunit para naman siyang dumaan sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, maliligtas siya, ngunit doon siya mapupunta sa dagat-dagatang apoy. At ang sabi doon, do you know that you yourself is the temple of God, and the Spirit of God dwells in our heart? So si God ang puso natin. Okay? Paano natin malalaman kung namumuhay tayo sa masama? Kay Satanas. Okay? So ito po yun. Nababasa din po natin sa Bible yung about the flesh, sinful flesh. Okay? Ito ay nanggagaling sa mata natin at sa isip natin. Diba? What you sow is what you think. So, napapansin nyo, kung sinusunod natin yung sarili nating kagustuhan, sarili nating plano, natitisod tayo. Kaya nga ang sabi ni God sa Hosea 1:8, nawasak ang aking bayan dahil sa kakulangan sa kaalaman. So, alam nyo po ba kung gaano kaganda yung kautusan ni God? Napakaganda po. Yes, lahat po talaga ng tao, pag sinunod ang kautusan ng Diyos, yayaman. Ang sabi niya nga, ako ang puno at kayo ang sanga. Ang sangang nananatili sa akin ay lumalago. Ang sangang hindi nananatili sa akin, pinuputol ko at natutuyo at sinusunog. Kaya ganun po ang nangyayari sa atin pag hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ang nangyayari sa atin, puro tayo problema. Tama? Or yung mayaman tayo, nagkakaroon tayo ng mga bagay-bagay dito sa mundo, ngunit nagkakasakit tayo. So, kaibigan, alam niyo po, wala po talagang relihiyon. Ang tao, ang church. Ang foundation ng natin, okay? Foundation ng pagkatao natin is si Christ. Christ Jesus, ang katawan ng tao ay ang body of Christ. Okay? So, kahit nga po kay Edan at Eve, di ba po, ang sabi doon, at nakita ni Eva na masarap ang mansanas, kaya pinitas niya ito. Sa pamamagitan ng kamata na nakita ni Eva, na nakita niya yung mansanas na masarap, di ba? Nagkasala si Eva. Now, tatanungin niyo ako, kung sabi, paano yung Satanas? Kasi po, ganito po yun. Si Satanas ay namumuhay sa isip natin at sa utak natin. Kayo po ba, pag may makita kayong magandang damit or magandang bagay, pero gusto nyong mag-ipon, kaya pag nakita nyo, ay hindi, kakausapin nyo rin yung sarili nyo, tama? Ganon din po ang nangyari kay Eva. Kaya, nakain niya yung mansanas. At from the moment na kinain nila yung mansanas, namatay po yung katawang lupa natin sa Holy Spirit ni God. Kaya gumagawa tayo, nananaig yung kasamaan sa buhay, sa pagkatao natin.